DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Thank you. Thank you, Lord. It's Friday. Pero mukhang hindi ho natin dapat ipagwalang bahala ang mga susunod na oras, lalo pat may nagbabantang sama ng panahon, ha? Ngayon po ay Biyernes, ikapito na ng Nobyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Uwan, posibleng maging super typhoon bago pa man pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na nagbabandyang tatama sa Luzon. Detol sa Typhoon Tino, sumipa na sa 114. Posibleng madagdagan pa ayon naman sa NDRRMC. Pangulong BBM nagdeklara na ng National State of Calamity dahil sa mga pinsalang iniwan ng Bagyong Tino at iba pang mga nakalipas na kalamidad. DA tiniyak na walang pagtaas sa presyo ng gulay sa kabila ng matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. BGC Boys ng DPWH kanasuhan ng 1.6 billion peso tax evasion ng BIR. Bilang ng mga Pinoy na nakaranas ng gutom, mas tumaas sa third quarter survey ng SWS. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng maging super typhoon ang paparating na bagyo na may international name na Pungwong bago pa man maglandfall sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, tutumbakin ang tropical storm Pungwong na tatawagin sa pangalang uwan kapag pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ang ilan sa mga lalawigan ng Luzon. Inaasahang papasok ang bagyo sa PAR mamayang gabi o sa Sabado na umaga na nasa typhoon category na. Paliwanag ni Lori de la Cruz ng Pag-asa, posible pang lumakas bilang super typhoon ang bagyo habang nasa Philippine Sea bago ito tumama sa landmass. Batay sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall si Uwan sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Hahagupitin ito ang Central o Northern Luzon. Huling namata ng Pag-asa ang tropical storm Pungwong sa labas ng PAR, 1,570 km hilagan-silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas na hanging aabot ng 85 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong umabot naman ng 105 km bawat oras. Kumikilos ito ng pahilagang kanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Samantala, ang Typhoon Kalmege na dating Typhoon Tino ay nakalabas na ng monitoring domain ng Pag-asa at ngayon ay papalapit na ng Vietnam. Umakyat na sa 114, 114 ang bilang ng mga namatay dahil sa Bagyong Tino. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamatinding tinamaan ang lalawigan ng Cebu. Nakapagtala ito ng 71 patay. 18 naman sa Negros Occidental, 12 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur at 2 naman sa Southern Leyte. Tigisa naman ang nasawi sa mga lalawigan ng Antique, Capiz, Iloilo, Bohol at Leyte. May kabuang 127 pa ang nawawala. 82 naman ang sugatan sa iba't ibang mga rehiyon. Aabot naman sa mahigit 1.9 million katao o katumbas ito ng 544,000 families ang naapektuhan sa 8 rehiyon. Idiniklara na ni Pangulong Bongbong Marcos
Ang National State of Calamity bunsod na matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Tino at bilang paghahanda na rin sa paparating na Super Typhoon Uwan. Sa situation briefing kasama ang mga miyembro ng gabinete, sinabi ng Pangulong Marcos na inoprobahan na niya ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil naman sa lawak ng mga lugar na naapektuhan. Layunin ng deklarasyon na pabilisin ang relief, rehabilitation at recovery efforts ng gobyerno sa mga apektadong lugar. Bukod dito, mas mabilis ding may palalabas ang calamity funds at may patutupad ang price control sa mga pangunahing bilihin. Batay sa pinakahuling datos, umaabot na ng 114 ang death toll ng Bagyong Tino habang mahigit naman sa 2 milyong Pilipino ang naapektuhan. Tinatayang 6.3 million naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura lalong-lalo na sa Cebu at Visayas. Matindi ang naging pinsala ng Bagyong Tino sa mga maisan. Ito naman ay iniulat ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa harap ng nagpapatuloy na rapid assessment sa mga apektadong lugar. Ayon kay de Mesa, bagamat malawak ang iniwang pinsala sa sektor na mais, hindi naman na niya masyadong maapektuhan ng palay dahil karamihan ng mga magsasaka ay nakapag-ani na. Tiniyak naman ng opisyal na nakaantabay ang kagawaran sa paparating pang bagyo, lalo't may ilan pang hindi nakapag-harvest sa bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa Luzon, dito sa Central at saka Northern Luzon, meron pa mga areas na mag-harvest. Again, hindi na rin naman ganun karamihan, pero of course makaka-apekto pa rin. Kasi yung ating ina-expect na harvest, sana record harvest tayo ngayong taon eh. Ang forecast range natin between 20.2 hanggang 20.5 million metric tons. So medyo mahirapan na tayo doon sa upper range dahil nga sa mga sunod-sunod na bagyo ngayon, Katunin. Walang magiging taas presyo sa mga gulay sa kabila ng iniwang pinsala ng Bagyong Tino sa high-value crops sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., matagal na nila itong napaghandaan tulad ng pag-aproba sa importation ng patata, sibuyas, bawang, maging isda gaya ng galunggong. Makatutulong din na niya ang ipatutupad na price freeze kasunod ng deklarasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Calamity. Allow na tayo ng importation of carrots. No? May dumating ng carrots since last week. For October, if I remember correctly, 1,600 tons ang pumasok na carrots. No? May konting broccoli rin papasok. Red onion, white onion, tuloy-tuloy ngayon ang importation dahil nga wala naman tayong local production. Of course, hihintay yan once before start of next harvest season. Sa isda naman, nagpa-import ako ng 55,000 tons ng galunggong until mid-January next year. Umabot na sa mahigit 13 million pesos ang pinsalang naidulot naman sa sektor ng agrikultura ang pananalasa ng Bagyong Tino. Sa pinakuling datos ng Department of Agriculture, ilan sa mga naapektuhan ay mga high-value crops, lalong-lalo na sa ilang bahagi ng Negros. Kabilang sa mga napinsala ang 613 metric tons ng bigas, mais at iba pang pananim. Apektado rin ang mahigit sa 740 ng mga magsasaka. Mahigit naman sa 550 hectares ng lupang sakahan ang apektado rin. Sa kabila nito, ayon kay Secretary Francisco Laurel Jr., may tuturing na minimal pa lamang ang epekto ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Nagpapatuloy naman ang restoration efforts para maibalik na ang supply ng kuryente sa mga lugar na lubhang hinagupit ng Bagyong Tino. Ayon kay Engineer Reddy Remorosa, Assistant Vice President ng Transmission and Planning ng National Grid Corporation of the Philippines, 50 hanggang 55 ang apektadong transmission lines ang naibalik na ng linya. Inaasahan na niyang matatapos naman ang nalalabi pang 5 transmission lines ngayong araw. Giit ni Engineer Louis Andrew Puntod ng National Electrification Administration, halos 1 milyon pa ang kabahayan mula sa 8 rehiyon ang target ng restoration. Yung affected provinces is 20. In terms of affected or for restoration ng mga household connections, located in 8 provinces. So including po yung Region 4, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 10, Caraga, and Negros Island regions. Meron po tayong 959,400
486 po na consumer connections na for restoration. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nilina naman ng Malacanang walang panawagan ng Pilipinas para sa anumang foreign assistance sa kabila ng matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sapat pa naman ang quick response fund ng line agencies at maaari ring i-replenish sa mga ito kung kinakailangan. Makakaasa rin na niya ng tulong mula sa Office of the President ang mga pamahalaan lokal na mga kailangan ng karagdagang pondo. Sinabi ni Castro, bagamat hindi nagpapasaklolo ang Pilipinas, may mga bansa niyang nagpahayag na ng kahandang tumulong sa recovery efforts gaya ng Australia, Canada at maging ang Amerika. Nagpaabot na rin po ng pagtulong o readiness ang bansang Australia, Canada at USA para po sa pag-assist in our recovery efforts on the ground. So yun po. Pero sa ngayon po, hindi po tayo nananawagan para sa financial assistance or rather foreign assistance. Pinaiimbestigahan na rin ng Malacanang sa Department of Environment and Natural Resources ang ulat ng deforestation at quarrying sa Cebu at iba pang mga lugar sa Visayas. Ito'y dahil sa hinalang isa ito sa mga posibleng dahilan ng malawakang pagbaha sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulong Bongbong Marcos na matukoy ang ugat ng matinding pagbaha partikular na sa lalawigan ng Cebu. Samantala, nananawagan naman si Gabriela Party List Representative Sara Ilago, agaran at dapat magkaroon ng independent investigation sa trahedyang dulot ng pagbaha sa Cebu. Higit ni Lago, ipinapakita ng insidente ang nakamamatay na epekto ng corruption, kapabayaan sa kalikasan at labis na kasakiman ng ilang kumpanyang nagdulot ng pinsala at pagkasira sa mga komunidad. Nanlumo naman si Senator Bongo sa nakitang sitwasyon ng mga biktima ng Typhoon Tino sa pagdalaw nito sa Cebu. Hindi ito makapaniwala sa nakitang pinsala na iniwan ng Bagyong Tino sa malaking bahagi ng lalawigan. Kamakailan kasi nasa Cebu rin ang senador matapos ang malakas na lindol, ngunit mas nanlumo ito sa bakas na iniwan ng Bagyong Tino. Personal na binisita ni Senator Go kahapon ang mga biktima ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng Cebu para personal na makita ang kanilang kondisyon at pangangailangan para maghatid na rin ang kaunting tulong. Muli namang nananawagan si Go sa national government gamitin ang resources ito para ibalik sa lalong madaling panahon ang pamumuhay ng mga nasalanta ng bagyo. Iginit ni Senator Go, Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance, dapat gamitin ang pamahalaan ng pondo ng bayan sa mga proyektong tunay na papakinabangan sa halip na luslayin ang pondo sa mga substandard na mga flood control at mga ghost projects. Importante rito, restoration of normalcy kagad, makabalik sa normal na pamumuhay ng ating mga kababayan. Kung sino yung may kasalanan at dapat managot, ay dapat managot dito sa mga flood control dito sa province of Cebu. Kung meron man pong pagkukulang na nangyari, ang kawawa po yung mga mahirap nating kababayan. Sila po ang apektado. Tulungan po natin sila. Labinsyam na minuto na makalipas ang alas 4. Oy mga misis, amoy araw si Mr. pag uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog. Para may pandagdag ho tayo sa ating baka gusto ho ninyong iambag, ibigay na lamang ho doon sa mga biktima ng kalamidad. Ay bahala kayo kung anong paggagamitan ho ninyo sa inyong mapapanalunan. 4,000, 4,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yun. Ayun. Nakita ko to doon yung mga items na binabanggit dito, Nakita ko kahapon doon sa press briefing, sa briefing ng mga taga-Malacanang. Andun. So, dalawang items yan, isang mechanized, isang hindi mechanized item. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po na pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong share badge. Ayan. Kaya habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap,
pag-isipan kung ano po ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council nagpahayag na nakahandaan sa magiging epekto ng sama ng panahon dahil nga po doon nagbabanta ang bagyong Uwan pagpasok nito sa PAR. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy. Inabisuhan ng Office of Civil Defense at Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council ang lahat ng ahensyang miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council at lahat ng local government units na manatiling proactive actions at maghanda para sa worst case scenario dahil sa batay sa tinatayang lakas ng tropical cyclone na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, direktang tatama ito sa Cordillera Region. Ipinalabas ni Regional Director Albert Mogol ng Office of Civil Defense at Chairperson ng Cordillera Disaster Risk Reduction Management Council ang direktiba sa naganap na pre-disaster risk assessment meeting para sa tropical cyclone na may pangalang O1 kapag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi at maaga bukas araw ng Sabado ayon sa Pag-asa. Batay sa pagtaya ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera, posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa at pagbaha sa mga high-risk barangays. Tinayak naman ng DSWD Cordillera na may sapat silang nakaimbak na food and non-food items para sa response operation sa mga posibleng population na maapekto ng bagyo. Kaugnay nito, nanawagan si Director Albert Mogol para sa pinaigting na paghahanda at pagtaya sa pinsalang idudulot nito sa mga high-risk population na kailangan maagang mailikas, pagpapatigil sa operasyon ng mga minahan, high-risk socio-economic activities, outdoor tourism activities at hindi kailangan paglalakbay kapag masama ang panahon. To ZRH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Magandang umaga, Pilipinas! I-ready na ninyo ang inyong mga emergency kits at lagi hong lagyan niya ng family alcohol, ha? Kahit yung mga maliliit na bote lang, ha? May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun ang mabangong family ramming compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family ramming alcohol para hindi siya reach book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family ramming alcohol hindi lang pampamilya, pang sports bar. Magandang umaga, Pilipinas! Nagsagawa ng serye ng focus group discussion ng Bureau of Customs kasama ang mga pangunahing stakeholders sa international supply chain, customs broker, container yard, and container freight operation. Gayon din mga operators, mga freight forwarders. Sa pamamagitan nito ng authorized economic operator ng ahensya na naglalayong palawakin ang saklaw ng authorized economic operator o AEO program. Dito rin malalaman ang pananaw at mga rekomendasyon ng mga stakeholder hinggil sa mga posibleng benepisyo, pribilehyo at mga panantunan sa pagsunod na maaaring ipatupad sa mga karagdagang sektor sa ilalim ng pinalawak na AEO framework. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, hakbang ito ng ahensya bilang pagpapatibay sa ugnayan ng pribadong sektor sa pamamagitan ng AEO program. Mahalaga niya ang mga kontribusyon ng mga kalahok at tiniyak na ang lahat ng mga rekomendasyon ng mga ito ay isa sa ilalim sa masusing pagsusuri upang maisama sa gagawing pagpapalawak pa ng programa. Hinikayat din ng ahensya mga stakeholder na magsumite ng kanilang position papers bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Aabot naman ng 13 million pesos ang papremyong nakihintay sa mga bingo lovers sa gaganaping Big Time Bingo Milyonaryo Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Naku, malapit na pala ito, no? December 7. Sabay-sabay magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Filipino branches sa Angeles City. Yan ang po magiging host. Yan din sa Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon, Grand
Malabon Grand, Olongapo at Tagaytay, pati na rin sa Okada, Manila at Winford Resorts and Casino. Bawat 3,000 peso ticket ay may tig-4 na bingo cards kada game para sa 10 games. May 1 million pesos na premyo mula Game 1 hanggang 9, habang ang Game 10 naman, nakaabang ang garantisadong 3 million pesos must-go jackpot. Pawang tax-free ang lahat ng mga papremyo. Ayon sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid ng saya ngayong holiday season, bigyan ng pagkakataong manalo ng malaki ang mga malalaro sa isang masaya at ligtas na gaming environment. Para po sa mga interesado, bisitahin po ninyo ang www.casinopilipino.ph o ipalo ang Casino Pilipino sa Facebook. Magandang umaga, Pilipinas! Iba't ibang film entry malapit nang itampok sa Metro Manila Film Festival. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Ilang linggo na lang, magtatalbugan na sa takilya. Magpapatauban na sino ang magwawagi sa darating na Metro Manila Film Festival. Sino ang magiging bongga ang takilya at sino rin ang maluloslandia? Well, si Vice Ganda at Nadine Lustre ang bibida sa Call Me Mother. Habang si Piolo Pascual, Rica Paralejo, and Ricky Hill naman sa Manila Finest. Habang ang Reconnect, bongga ito, si Gerard Anderson at Gloria Diaz, Carmina Villaruel, at siyempre pa si Soren Legaspi at Alex Amiro ang bibida naman dito mula sa Reality MM Studio. Eto pa, ang shake, rattle and roll ng Regal Films ay hindi rin magpapakabog dahil meron silang episode 1, 2, and 3. Sa episode 1, nandiyan si Carla Avellana, Janice de Belen, Loisa Andelio. At sa episode 2, nandiyan naman si Francine Diaz, Seth Fedelin, at Fiang JM Ibarra naman. Para sa episode 3 naman ay si Richard Gutierrez, Ivana Alawi, Manilyn Reynes, at Dustin Yu. O diba ang bongga? At dito naman sa Bar Boys After School, bibida naman si Carlo Aquino, Rocco Nasino, Enzo Pineda, Kian Cipriano. Ang guwapo nitong si Kian at parang hindi tumatanda, bongga siya. I'm Perfect. Sa I'm Perfect naman ay pagbibidahan nito ni Crystal Go at Earl Amaba. Habang si Bianca De Vera, Will Ashley at Dustin Yu naman sa Love You So Bad. Anne-Marie naman ang panlaban ni Angelica Panganiban at Sanjo Marudo. Well, abangan natin kung sino ang magwawagi sa mga pelikulang ito. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Magandang umaga, Pilipinas! Magbubukas naman ang kauna-unahang sensory laboratory ng SM Mall of Asia sa Pasay City. Libre ang sensory lab sa mga bata at mga adults na may kasamang guardian at o caregiver. Alam po ninyo, bahagi ito ng pagsisikap ng kumpanya na gawing mas inklusibo ang kanilang mga mall. Idinisenyo ang SM Sensory Lab para magbigay ng kalmado, komportableng lugar para sa mga individual na may sensory sensitivities. Kabilang po dito yung mga bata na may Autism Spectrum Disorder o ASD, Sensory Processing Disorder o SPD, at saka yung may mga tinatawag na Anxiety Disorder. Tampok sa loob ng lab ang tahimik na kapaligiran, ngunit mababawasan o na naglalayong mabawasan ang auditory triggers. Meron din itong maayos na lighting upang maiwasan naman ang visual overstimulation, mga komportableng upuan, sensory tool tulad ng calming toys at kumot. Binuo ang nasabing proyekto sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development, National Council on Disability Affairs at Autism Society of the Philippines. Maraming salamat SM for this program. Na-turn over na ng Land Transportation Office sa Bureau of Customs ang isang dilaw na Ferrari na na-impound dahil sa kawalan ng front license plate.
Na-impound ang mamahaling sasakyan nung dumaan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong pang November 2, minamaneho ng isang walang lisensyang driver. Ang daming atraso, no? Wala nang lisensya, wala pang plate number. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, sa pamamagitan ng pag-turnover ng sasakyan, mabigbigyan daan ang BOC na matukoy ang legal status ng Ferrari. Pati na rin kung nakapagbayad dito ng buwis at iba pang proper duties. Paglilinaw naman nila Lacanilao, ang nasabing sasakyan ay hindi kabilang sa mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na nakatakdang isubasta ng BOC. Kaugnay nito, maharap ang driver ng Ferrari sa kasong paglabag sa Section 18 at Section 19 ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ayos ha. Nag-drive ka ng ng Ferrari, wala ng plaka, nag-drive ka pa ng walang lisensya. Maganda umaga, Pilipinas! Ay naman, may mga tao talagang ganyan. Ang mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today ha. Bantayan lamang ho ninyo sa bandang hapon dahil baka biglang bumuhos ang ulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit, malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, modern 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. 31 na makalipas ang alas 4, dalawang lalaki arestado sa iligal na pagre-refill ng butane sa Panabo City, Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang individual na sangkot sa illegal na pag-refill ng mga butane canister sa Purok Tambis, Barangay Gredo, Panabo City, Davao del Norte pasado alas 9 ng umaga, Miyerkules, Nobyembre 5, 2025. Ayon sa report, ginagawa ang operasyon sa isang abandonadong bahay sa loob ng 2 taon mula sa isang 150 kg na LPG tank. Nagapag-refill ito ng mahigit 300 butane canisters sa loob lamang ng 2 oras na ipinapamahagi gamit ang mga motorsiklo sa loob ng lungsod. Ang dalawang suspek, kapwa residente ng Panabo City, ay harap sa kasong paglabag sa trademark infringement at unfair competition. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na sila ng NBI habang napapatuloy ang investigasyon sa naturang illegal na gawain. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, June Suter. Rider patay sa self-accident sa Limay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Patay ang isang rider sa self-accident matapos sumalpok ito sa isang konkretong plant box sa kabaan ng Roman Superhighway sa Barangay Alangan, Limay, Bataan, alas 3:50 kahapon ng hapon. Sa ulat, ang biktima na nasawi ay edad 46 anyos ng Barangay Lamaw, Limay, Bataan. Sakay umano ang biktima ng kanyang Kimco motorsiklo at binabaybay ang Roman Highway patungo itong Maribeles, Bataan. Pagdating sa lugar ng insidente, sumalpok ang motorsiklo nito sa isang konkretong plant box sa lugar dahil sa lakas ng pagkakabangga. Nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo at katawan ang driver na biktima. Agad siyang dinala sa Limay Rural Health Unit, subalit idiniklara siyang dead on arrival ng doktor. Ang nasabing motorsiklo ng biktima ay nagtamo din ng hindi pa matiyak na pinsala. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Mahigit naman sa 400,000 pesos na laga ng shabu na samsam sa Bebas Operation. Ito po sa Urdaneta City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 na. Masantos siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Umabot sa mahigit na 400,000 piso ang halaga ng shabu na nasamsam ng mga otoridad mula sa isang high-value individual suspect sa ikinasang by-bust operation sa Barangay Santo Domingo, Urdaneta City, madaling araw ng November 6, 2025. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Renan Tipitpitan na ipinarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Merculio, na aresto sa operasyon ng 54 anyos na suspect, massage therapist, matapos ang tagumpay na operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PDEU, katuwang ang PIU Pangasinan PPO, PIT Pangasinan RID1, RFDEU1,
Pidig SOU1 at Ordaneta Police Station. Nakumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 65 gramo na hinihinalang shabu na nakalagay sa 5 headshell transparent plastic sachet na may street drug price na 442,000 pesos. Ang suspek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Ordaneta City Police at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pinapurihan ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ng PRO1, ang accomplishment ng Pangasinan Police. Anya ito ay bunga ng dedikasyon, sakripisyo at matibay na ugnayan ng ating mga unit at katuwang na ahensya sa patuloy na kampanya laban sa pinagbabawal na gamot. Nananatiling matatagan niya ang PRO1 sa adhikain na mapanatili ang Ilocos Region kung saan namamayani ang batas, disiplina at kapayapaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristartit nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas. 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Dubai. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Hawaii. Naibag na bigat na, no? Dami hong mga Ilocano dyan, ha? At magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, at sa mga seafarers natin na pabalik na ng Pilipinas. Good morning! Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa France, ano ha? At sa Switzerland. Sa mga Pilipino naman galing ng Japan, ohayo gozaimasu. Kung pabalik kayo ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Ha? Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ang mga magdiniog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po yan sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya naman ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Meron pong mahigit 10 variants yung tangerine chocolate ha, ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ayon po kay Dr. Helen Tan ay 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana atin pong tangkilikin. Pilipinas. Inimok naman ang Philippine Eagle Foundation ang lahat ng mga bibisita sa Norala, South Cotabato, gayon din yung mga tagamlang North Cotabato. Ipagpaliban muna ang pagtungo sa mga nabanggit na mga lugar sa gitna ng banta ng bird flu. Kaso dito nagpaulat na kaso ng bird flu sa dalawang nasabing lugar noong October 30. Sakaling hindi naman nila maiwasan ang pagtungo sa o pagbiyahe sa dalawang bayan sa Mindanao, payo ng Philippine Eagle Foundation, mag-disinfect ng sapatos, tsinelas o bota bago pumasok sa wildlife areas. Panatilihing malinis ang kamay, laging maghugas ng kamay, gumamit ng alkohol, lalong-lalo na family alcohol. Para masiguro nating na-disinfect kayo na mabuti. Iwasang hawakan o pakainin ng mga hayop sa lugar, sundin ang anumang panuntunan sa loob ng pasilidad. Ang Philippine Eagle Foundation ay isang non-profit organization sa Pilipinas na nakatuon ito sa pagsagip at pangangalaga sa pambansang ibon ng bansa, ang Philippine Monkey-Eating Eagle, pati na rin sa pagprotekta sa likas na tahanan ng mga ito. Maganda umaga, Pilipinas! Top 3 most wanted sa Kamsur nahaharap sa kasong panggagahasa na aresto sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may butag. Dito na natimbog sa Northern Samar ang itinuturing na top 3 most wanted person ng Siruma, Camarines Sur dahil sa kasong kinakarap nito ang kasong panggagahasa. Natiklo ito ng otoridad sa bayan ng Palapag. Matapos malaman ang kinaruruunan nitong wanted, agad inilunsad ang operasyon at matagumpay na naaristo ng tauhan ng Palapag Police sa pangunguna ng kanilang hepe na si Police Captain Lucis Jr. kasama ang Siruma Municipal Police Station, Camarines Sur Police Provincial Office, ng Police Regional Office 5 at ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Naaristo na sabing top 3 most wanted sa bayan ng Siruma, Camarines Sur. Kinilala itong akusado na isang
48 taong gulang, may asawa at residente na ngayon ng Barangay Osmeña na naturang bayan ng Palapag, Northern Samar. Inaresto na sabing wanted sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, 5th Judicial Region Branch 63 ng Calabanga, Camarines Sur. Ayon sa ulat ng PNP, walang piyansa na inlag ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing most wanted person. Sa kanyang pagkakaristo, ipinaalam ng otoridad ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at kasalukuyang nasa pangangalaga ng Palapag MPS para sa kakulang disposisyon. Samantala, binigyan din naman ni Police Captain Lucis na ang tagumpay ng operasyon ay sa pagtutulungan ng kapulisan at mismong mga residente. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 train galit bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jane Galit Bantayan, 4:41. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trials sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok nga po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kahit na itataboy po nito yung mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog, magkaroon ng maganda at mahimbing na tulog para kinabukasan magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Para ho siguro kapag tanong ho kayo, may mga medical experts ho tayo nakastambay. Available sila sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Pero pinakamaganda, text lang muna ha, wag na call. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At eto pa, kung ngayon ho kayo bibili ng 30 capsules o yung isang box ng Ultamayo Postbiotic sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ilang kapamilya stars aba posibleng magsilipatan na daw sa TV5. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Posibleng maglipatan na sa TV5 ang ilang kapamilya stars dahil sa nandun na ang kilalang star maker na si Mr. Johnny Manahan na mas kilala sa tawag na Mr. M. Mainit ang pag-welcome kay Mr. M na dinaluhan mismo ni Mr. Manny V. Pangilinan at halos lahat na executives ng Kapatid Network. Marami talaga mga kapamilya stars na loyal kay Mr. M kaya posibleng maglipatan na nga sila. Sinabi naman ni Mr. M na may projects na nga rito sa Media Quest si Piolo Pascual, ang entry nila sa Metro Manila Film Festival na Manila's Finest at magkakaroon na rin si Andrea Brillantes at Enrique Hill. Sinundan namin siya ng tanong kung totoo bang magbabalik na rin doon si Derek Ramsey. Hindi ito sinagot ng naturang TV executive. Basta abangan na lang daw. Marami pa siyang mga nakaplano sa mga artist ng TV5 at syempre nandyan ang ball na talaga ginagawa niya sa Star Magic at Sparkle ng GMA7 noon. Narito pang pahayag ni Mr. Johnny Manahan. Maybe next year na. Ayusin muna namin yung mga dapat ayusin. And part of the rebranding is mga ball, mga okasyon na gano'n. Para ma-showcase naman yung mga bata and konting happiness. Happy. Iyan ang pahayag ni Mr. Johnny Manahan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas!
Pwede nang mag-avail ng Calamity Loan Program ang mga miyembro ng Social Security System o SSS mula Cebu matapos ang pagkagupit ng Bagyong Tino. Pero meron na ho kayong deadline hanggang December 5 lang. Sa ilalim ng Calamity Loan Program, maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembrong nasa lanta ng bagyo. May 7% na interest rate at pwedeng bayaran sa loob ng 2 taon. Para maging kwalipikado sa loan, kailangang makapaghulog ng nasa 3 taon ang isang miyembro ng SSS at 6 nito ay na-post sa loob ng huling 12 buwan bago mag-apply. Sakaling kwalipikado, mag-apply ng loan sa My SSS portal at maaprubahan ang loan application. Direkta naman itong kung maaprubahan po ang inyong loan application, direktang ikikredit sa disbursement account ng SSS member. Itinaas ng Department of Health ang Code Blue Alert sa mga pasilidad at operasyon ng ahensya sa buong bansa kaugnay ng panalalasan ng Bagyong Tino at bilang paghahanda din sa papalapit pang kalamidad. Kasunod dito ng pagdedeklara ng Pangulong Bongbong Marcos ng National State of Calamity. Sa ilalim ng Code Blue Alert status, naka-heightened alert ang buong DOH sa kanilang mga regional offices at mga health facilities. Nakadeploy na rin ang karagdagang health personnel sa mga evacuation center, pansamantalang mga health facilities sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Nakapreposition din ang mga gamot, medical supplies at mobile response teams para umalalay naman sa mga lokal na pamahalaan. Activated na rin ang operation center at mga health emergency management staff para sa mabilisang koordinasyon sa pagtugon sakaling may emergency. Bukod pa rito, nakaantabay na rin ang deployment ng 3 Philippine Emergency Medical Assistance Team na kinilala ng World Health Organization na may kakayahang magserbisyo bilang outpatient department o magtayo ng pansamantalang hospital tent sa oras ng mga sakuna. Namahagi ng tulong si Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez sa Tingog Party List Representative sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Giwan, Eastern Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Jimmy, maupay ngaga. Namahagi ng tulong sina Leyte 1st Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List sa Humunon Island, Giwan, Eastern Samar, isa sa mga lugar na matinding na pinsala ng Bagyo Tino. Tinatayang 30% ng mga kabahayan sa mga isla ng Humunon at Suluan ng wasak dahil sa panalasa ng bagyo. Bilang bahagi ng nagpapatuloy na relief operations ng tanggapan, nagtungo ang mga ito sa isla upang may paabot ang tulong sa mga apektadong residente. Namahagi ng 700 kilos na bigas, 7 boxes ng instant noodles, 7 boxes ng instant coffee at 7 boxes ng sardinas para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Sa isla ng Humunon, 7 barangay ang tinuturing totally damaged. Kabilang na dito mga barangay ng Kanawayon, Kasgusuan, Kasuguran, Pagbabangnan, Bitawgan, Habag at Inapulangan. Tiniyak ni Congressman Martin Romualdez at ng Tingog Party List magpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng ayuda sa mga lugar sa Eastern Visayas upang mapaibisan ang hirap ng mga pamilyang nawala ng tirahan at kabuhayan. Ang Eastern Visayas isa sa mga probinsya o isa sa mga rehiyon o nang hinagupit ng Bagyo Tino. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala, labi ng isa sa mga nasawing Philippine Air Force personnel sa bumagsak na Super Huey helicopter, sinalubong ng mga kaanak at mga kabarangay sa General Santos City. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Dumating na sa kanilang tahanan sa Barrio Blaan, Barangay Labangal, General Santos City ang labi ng isa sa 6 na nasabing Philippine Air Force sa bumagsak na Super Huey helicopter sa Loreto, Agusan del Sur nitong araw ng Martes. Ang labi ni Sergeant Ives C. Hub, 36 years old, bago inuwi sa Jensan ay binigyan ito ng departure honors ng kanyang mga pinuno at mga kasamahan sa Tactical Operations Wing SMINCOM habang inihatid na rin sa kanilang kanilang lugar ang labi ng 5 mga kasamahan ni Sergeant Sihob na nasawi rin habang nasa aktong naglilingkod sa bayan. Sa gitna ng labi sa kalungkutan, nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamilya Sihob sa pamunuan ng SMINCOM at ng Philippine Air Force dahil sa pagka-recover sa labi ng mga biktima at naihatid pa ito sa mga pamilya.
Mula sa inuulang bahagi ng Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maganda umaga, Pilipinas! Si Director Teresito Bacolcol ng PBOX kasama natin. Doc, magandang umaga po sa inyo. Sir, good morning din po sa inyo. Grabe yung boulders na bumaba galing sa bundok, tumama sa Canlaon City, Dr. Toto. Yes, tama po kayo. Mga lahar po yun. And may tech team po tayo ngayon na nagpunta sa PBOX. From PBOX ngayon to investigate ang extent ng lahar. So, again, it was nakakalungkot na makita natin yung ganung pangyayari. And but nag-issue po tayo ng November 3 ng lahar advisory dito sa Canlaon. Canlaon volcano. Yes, that's right. Yes, ang sabi ng pag-asa, red warning yung so intense yung pag-ulan. And kaya sinabi natin na baka ma-remobilize yung mga deposito na nasa dalisdis ng bulkan as lahars ang nangyari nga po. Oo, hindi naman kayo nagkulang, Direktor, dahil paulit-ulit nga din natin, paulit-ulit nating binabanggit dito yung babalahu ng PBOX na malamang magkaroon ng lahar flow. Kaya lang, ang in-imagine kasi nating lahar parang yung dito sa Pinatubo na mga buhangin, putik yung bababa. Doon mga boulders, Direktor. Oo, kapag pupunta ka sa Canlaon, sa slope ng Canlaon, may mga malalaking mga talaga dyan. And ganun yung deposit? Dating deposito. Mga dating deposito na yan na kasi yung mga binuga ng Canlaon volcano for the past eruptions niya ay mga karamihan mga buhangin, mga abo. And so these are, titingnan mo yung mga boulders, these are all luma na nanggaling sa previous eruptions ng Canlaon volcano. Ibig sabihin, talagang pinalambot yung lupa, pagkatapos, yun yung nag-trigger ng yun yung nag-trigger ng pagbaba, kasama na yung mga bato. Yes, that's right. And again, kasi again, kapag titinan mo talaga, ang lalaki ng mga bato eh. Yun nga kasi mas malaki sa bahay meron bang similar incident tayong naranasan so far na katulad ditong sa Canlaon City? Doon sa ibang mga bulkan na minomonitor ho ninyo? Yung 2006 na Ruming. Saan yun? Sa Mayun Volcano. Marami tayong casualties doon. More than 200 casualties when it happened. Okay. So ganun, malalaki na boulders din yun sa Mayun Volcano. Yun yung karakteristik ng mga lahar na nakaimbak dito ho sa mga bulkang minomonitor ninyo. Pero dito sa Taal, walang problema dahil napapaliguran siya ng lawa. Pero itong mga area na binabanggit ninyo, itong mga bulkan na binabanggit ninyo, naku, nakakatakot. Dito ba sa dito sa mga dadaanan ni Uwan kung sakasakali? Central Luzon, dito yan sa dito yan sa Pinatubo. Ang Pinatubo, may deposit pa bang ganyan? May deposit na ganyan? Wala? Wala na, halos na bumaba na yun. Pero pwede pa rin magkalahars again, pero hindi ganito siguro katindi. Kasi bumaba na yung karamihan ng deposito ng lahar, ng volcanic materials natin. Yung nasa Pinatubo. Okay. So, bukod sa Canlaon, ano pa yung may kahalintulad na threat na katulad ho nito? Teka muna, wala nang naiwan. Naibaba na lahat. Yung sa Pinatubo. Sa Canlaon, sa Canlaon. Hindi naman naibaba lahat. Sa Canlaon, ganyan yung titingnan natin yung mga kasama natin. Mag-investigate sila.
sana nga, naibaba na lahat. Okay. Naibaba. Siguro naman sa dami nun, ano ha? Ay, susmig. Nakaligtas ka nga halimbawa sa baha. Kung tatamaan ka naman ng ganun kalalaking mga bato, ultimo bahay mo talaga hindi uubra. Di ba? Tama nga, Hindi naman nasira. Ang nakikita. Hindi nasira yung mga monitoring device nyo sa Canlaon. Nag-down yung out of the 13 sizing stations natin, may nag-down na 6 na pero again kapag safe nang pumunta, i-check ng natin yan ng mga sa instrumentation natin. Nasira dahil tinamaan din ng mga boulders, ng mga bato? Ay, hindi. Nag-down baka na yung niya. Yung wire siguro. That's right. So, i-check pa namin yan kapag safe nang pumunta. Ilan? 6? 6? 6, pero nakaka-record pa rin naman tayo ng mga lindol. Okay. Kasi very active ang Canlaon. Kinakailangan din talaga ng mga monitors natin doon, di ba? Tama. Okay. So para sa ngayon, wala naman tayo. Dito sa dadaanan ni Uwan, wala tayong poproblemahin, ano? Na kahalito na bulkan. Huwag lang masyadong bumaba sa Southern Luzon. Pero yung sa path naman ng Pag-asa, either nasa North or Central Luzon. Central Luzon. Ay, susmi. Teka muna, yung mga nilindol natin ng mga lugar dito sa Northern Luzon, may mga bitak din yun. Baka mamaya, pag naimbakan ng tubig, dumami yung tubig, lumambot lalo yung lupa. Flash floods naman ang iti-trigger niyan. Landslide. That's right. So, ang mga, yung 2022 na earthquake, dito sa may Aba, marami ding maraming landslides. So, yun yung sa ating mga kababayan na kailangan talaga mag-ingat. Oo. Sige. Anyway, so far wala naman ho kayong gustong iparating sa ating mga kababayan kahalintulad na babala nung sa Canlaon sa ngayon. Again, mag-ingat lamang kapag yung palagi natin pinaalala sa ating mga kababayan na kapag may torrential at saka tuloy-tuloy na pag-ulan, kailangan kapag nakatira sila sa malapit sa ilog, kailangan talaga nilang magiging vigilant. Lalo na kapag although they're outside the permanent danger zone, pero kapag may dadaanan kasi na channel na nanggaling pa sa dalistis ng bulkan, kailangan talaga lumikas. Direktor, maraming salamat. Ingat po kayo. Magandang umaga po. Thank you for joining us. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 400 classroom sa 140 na mga paaralan sa Bulacan ang natuklasang structurally unsafe, hindi matatag at ligtas na instruktura. Base ito sa report ng DepEd Bulacan, iniulat sa isang online meeting kasama ang Sangguniang Panlalawigan, City at Municipal Council. Sa datos ng Provincial Public Affairs Office, may kabuuang 416 classroom ang nangangailangan ng major repair o kaya pagsusuri ng mga engineer. Nasa 104 elementary schools at 36 high school naman ang hindi na rin ligtas gamitin. Nakikipag-ugnay na ang DepEd Bulacan sa mga lokal na mga ahensya ng gobyerno para sa pagsasagawa ng rapid assessment, validation at repair sa mga natukoy na mga paaralang structurally unsafe pa. Maganda umaga, Pilipinas! Iba pa ang posibleng dahilan na matinding pagbaha sa maraming rehiyon. Sisilipin din ang pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Tiniyak ng Malacanang na aalamin ng pamahalaan ang punot dulo ng naranasang matinding pagbaha sa ilang rehiyong sinalanta ng Bagyong Tino. Bukod kasi sa issue ng flood control projects, mayroon ding mga ulat tungkol sa deforestation, quarrying at mga teorya sa unregulated development sa mga apektadong lugar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahang magsasagawa ng investigasyon ang Department of Environment and Natural Resources. Ito'y para silipin kung ang pagbaha ay dulot lamang ng kalamidad o kung may kinalaman din ang kapabayaan at pang-aabuso sa kalikasan.
Bagamat wala pang formal na direktiba mula sa Pangulo, ipinunto ni Castro na malinaw na ang mga ahensya ng pamahalaan ay may mandato na suriin at tugunan ang mga gawaing nakaapekto sa kaligtasan ng publiko at sa pangalaga ng kapaligiran, lalo na sa panahon ng sakuna. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Ang flagship food program ng Pangulong Bongbong Marcos na Benteng Bigas meron na. Ay laganap na sa buong bansa, naghahatid ng murang bigas sa milyon-milyong mga Pilipinong nangangailangan nito. Bago matapos ang taon, inaasahan ng Department of Agriculture na ang 20 pesos per kilo na rice program ay mabibili na sa lahat ng 82 provinces. Bilang katuparan sa pangako noong panahon ng kampanya na gagawing abot kamay ang seguridad sa pagkain para sa pinakamahirap na mga pamilya sa bansa. Ayon kay Secretary Francisco Tularo Jr., nasa 81 provinces na ang BBM Rice Program sa pagtatapos ng Oktubre. Ang nalalabi na lamang Tawi-Tawi. Yun po yung pinakahuling ahensya na pagtatayuan ng bandila ng BBM na. Sinabi ni Laurel, noong ilunsad ang programa noong Mayo, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alkohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 511, body-worn camera ng mga tauhan ng MMDA na napatunayang gumagana, malaki ang mura sa body-worn camera ng Philippine Ports Authority o PPA. Pinaghambing. Alamin nga natin kung ano ang naging findings ni Senator Rampy Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond Danpa, Saros 28. Raymond, good morning. Di hamak na mas mura ang mga body-worn camera ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA kaysa sa Philippine Ports Authority o PPA. Ito ang napatunayan ni Senator Rampy Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Public Services sa kanyang pagbisita sa punong tanggapan ng MMDA sa Pasig City. Ayon kay Tulfo, iniulat sa kanya ni MMDA Chairman Romando Artes na halos 68,000 pesos bawat unit o kaya ay 300,000 pesos kung kasamang back-end monitoring at 2 taon na SIM card subscription. Malaki ang kaiba nito sa body-worn camera ng Philippine Ports Authority o PPA na nagkakahalaga ng 897,000 pesos kada unit kasama ng back-end systems. Pinatunayan pa kay Senator Tulfo ni Swift Traffic Action Group o STAG Chief Edison Bong Nebreja na ito ay gumagana. Niradyohan nito ang mga tauhan na magsagawa ng on-the-spot anti-illegal parking operation sa 20th Avenue sa Quezon City. Rinig ang audio sa location ng mga traffic enforcers at kanilang usapan sa mga lumabag ng illegal parking na magagamit na ebidensya laban sa kanila. Ang mga tauhan ng MMDA ay mag-issue lamang ng notice of violation na nire-repaso ng mga tauhan ng command center at maaari itong bayaran online upang maiwasan ang pangungutong. Pinag-usapan din ni Tulfo at Chairman Artes ang pangailangan ng mga MMDA enforcers at street sweepers ng hazard pay dahil sa kanilang exposure sa init ng araw at pollution. Marami sa kanila ay mga job, order at casual employees kahit ilang taon na silang nagsiservisyo sa MMDA. Ito si RH28 Raymond Danpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! So, ibig sabihin, bloated. Bloated yung presyo ng sa PPA. Ang bloating na laman din ang pinag-uusapan. Bakit nga ba na parang madalas nakakaramdam tayo na parang bloated ho tayo, no? Kasama na natin si Brian Posadas mula sa Theoxis Health Ventures. Sir Brian, good morning. Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig at nanonood sa atin dito sa DZRH. Kadalasan yan ang reklamo ng mga kabataan ngayon. Yung bang feeling nila parang punong-puno yung kanilang tiyan kahit na hindi pa naman sila kumakain. Bakit marami ngayon na nakakaramdam na parang bloated sila? Okay. So para lang ma-identify ng mga nakikinig sa atin, nanonood, no. Ang bloating, ito yung feeling na tama ka puno tapos may tightness or parang swelling sa tiyan. Yes. So usually, no, caused yan by either functional or pathologic bloating. So mahalaga na ma-identify natin, is it functional bloating or pathologic bloating? So ang functional bloating,
normal yan. No? So, normal na nararamdaman ng tao yan kasi madalas temporary lang ito. No? So, it's not something that we should be worried about. So, ano yung cause, Kong Angel, nung normal na bloating na tinatawag natin? Number one, kapag mabilis kumain o lumunok ng hangin o naglulunok ng hangin. So, halimbawa, mabilis ka ring magsalita, mabilis kang kumain. Ang tawag natin doon, aerophagia. So, kumakain ka talaga ng hangin literally. So, ibig sabihin, nag-accumulate yan sa loob ng tiyan mo. And that's the reason why it has to come out. No? So, number 2, carbonated drinks. Ay, ang hilig natin sa mga carbonated drinks, right? So, chewing gum. Tapos, paggamit ng straw. So, minsan yung mga umiinom, di ba? Yung mga umiinom lang mga drinks nila, naka-straw pa yan, pwedeng magpasok na mas maraming hangin yan sa loob ng tiyan natin. So, oo, hindi ka kumain, pero ang pinasok mo sa loob ng tiyan mo, hangin. No? So, may mga pagkain din na gas-forming. Generally, ang mga beans, cabbage, onion, broccoli. No? So, yan, gas-forming food yan. Meron din tinatawag na food intolerances. Halimbawa, yung may mga lactose intolerant, no, yung mga bawal sa dairy, sa mga sweeteners, nagkakos yan. No? So nagkakaroon ng food intolerance, nagkakaroon ng formation or fermentation sa loob ng tiyan, nagpo-form ng hangin. No? Hormonal changes sa mga kababaihan, normal po yan, especially before menstruation. Kapag nai-stress, kapag poor yung sleep, naapektuhan yung gut motility natin. Kaya lagi natin sinasabi, mahalaga yung tulog, plus yung imbalance sa tinatawag natin ng gut microbiota. Kulang sa beneficial bacteria or postbiotic. So, etong mga ganito, Kong Angel, normal ito na nangyayari. It's not something that we should be worried about. Ilalabas at ilalabas mo yung hangin. Either pataas or pababa ang labas niyan. Ano yun? So, pagka medyo feeling, parang pagka medyo feeling bloated ka, kung hindi ka mautot, idighay mo. Yes, so baka lang magkaiba yung amoy, syempre. Pero kung maganda, lalabas at lalabas yung hangin. No? So okay lang yan. Ang problema natin, yung tinatawag na pathologic bloating, yan yung kailangan bantayan. So paano ko malalaman ngayon kung pathologic na bloating ito or may sakit na kaakibat? Kapag araw-araw at hindi nawawala. Araw-araw kang bloated tapos hindi nawawala, parang laging ganon, no? Tapos sumidikit yung sakit ng tiyan, nagsusuka, tapos bigla kang pumapayat or hindi mapaliwanag na bakit busog agad ako. Ang isa pang red flag na tinatawag natin, yung may dugo, no? Doon sa inilalabas natin sa katawan natin, at hindi natatanggal yung feeling mo na bloated ka kahit maglabas ka ng hangin or kahit mag-CR ka. No? So, ang possible na cause nito, irritable bowel syndrome. Yung food intolerance, it can happen. So, alam mo dapat kung ano trigger mo. Ang nakakatakot dyan, Kong Angel, kapag matagal at paulit-ulit, no? That's why sinasabi namin, pagka ganito na, hindi pwedeng lagi-lagi kang umiinom ng over-the-counter natin para ma-remove yung feeling mo na bloated ka. Kasi posibleng ang cause niyan can be ovarian cyst, liver disease, pancreatic cancer, pancreatic issues, or yung fluid buildup or ascites. So, normal ang bloating. Pag tumatagal ang bloating, may pananakit, may dugo, magpa-check up. Kasi early detection is better. No? Gaano katagal yung matagal? 1 linggo, 2 linggo? Pag paulit-ulit, mga siguro, sa akin, no, pag nangyari 4 na araw, paulit-ulit, yan, medyo ma-alarma tayong konti. Lalo na kung may sakit talaga, tapos, yun nga, may dugo, no? So, you really have to go, no? So, okay. Sample dyan, nanay ko, no? My mom already passed away. She had ovarian, nag-start yung endometrial cancer niya. Ang isa sa simptomas niya, lagi ring bloating. Pero matagal So matagal siyang bloated. Lagi siyang umiinom ng OTC para doon sa bloating niya or yung pananakit ng tiyan niya. Yung parang, minsan ang feeling niya may dyspepsia siya. No? So nako-confuse kasi yung tao dyan kung ano yung nararamdaman niya. So pagkatagal, nalaman namin, it's already stage 4. So bloating normal, pero pag tumagal, it's a red flag, go to your doctor. Iba kasi pag sinabi, bloated ako, teka, dadapa lang ko para lumabas. Ano ha? Okay lang yan. Yes. Oo, kung occasional. Pero kung 4 na araw na at nagtatagal, paulit-ulit, consult your doctor. Ha? Check up.
Oo. Yes. So, mas maganda early detection kung Angel. Oo, wag niyo i-check wag kayo kumonsulta kay Dr. Google dahil baka mamaya mali na naman yung iba talaga natitingnan kayo ha. Oo. Yes. Pero binabanggit mo kanina pati tulog, pwedeng yung kakulangan ng tulog pwedeng mag-trigger ng ng bloating? Yes, kasi pag stress tsaka bloated, yung kulang yung tulog mo, yung gastric motility na tinatawag natin, yung galaw ng bituka natin, yung galaw ng tiyan natin, hindi normal, no? Dahil nga, again, hindi ka well rested. So pag bumagal yung galaw, or hindi normal yung galaw nung stomach natin, naiiwan, no? Hindi kagad nakakalabas yung food sa loob ng tiyan natin, no? So pagka hindi kagad siya nakalabas sa loob ng tiyan natin, may interaction yan with your microorganism in your body, no? And the fact na nag-i-stay siya dyan na mas matagal, mas nagpo-produce siya nung hangin or gas sa loob. Kaya nagkakaproblema. So yun yung reason kung bakit kailangan balanse talaga lahat, no? So yes, it can also cause. No? So pag hindi rin normal yung gut microbiota natin, yung mga beneficial microbes natin sa loob ng tiyan natin, that can also cause the problem. Okay. Ang sinasabi natin yung Ultabio may postbiotic Yun ba yun? Pwede niyang tugunan yung kakulangan ng gut problem natin ng mga tawag doon, biota? Okay. So ang gut microbiota natin, no, it's your beneficial microbes kung Angel. Ito mabilis. Misconception din kasi ng mga tao na dapat mas marami akong good bacteria sa loob ng katawan natin, no? But tandaan, wala namang good na microorganism. Hindi naman yan wala talagang kumbaga ito mabait ito, nag-oopo ito tsaka po. Hindi ganoon yung microorganism. It's just beneficial because it is where it is. Kumbaga nandun siya kung saan siya kailangan. Kapag mali yung location niya, it can still cause harm, no? Beneficial siya kapag nandun siya kung saan siya nakadisenyo. So ang sinasabi natin dito, no, si Lactococcus lactis strain plasma, it's really for your immunity. So papasok siya sa loob ng katawan mo, it's a dead microorganism, i-absorb, kakainin, mag-interact with your plasmacytoid dendritic cell for your immunity. How your Ultabio or Lactococcus lactis strain plasma can help, no, if you're feeling bloated, what it can address is in providing you with deep quality sleep. When you have good sleep, no, maganda yung rest ng katawan natin, mas maganda din also yung movement, no, nung normal body functions natin. So ibig sabihin, hindi mas mataas yung probability na maganda yung galaw, no, nung intestine mo. Kaya hindi nagbi-build up yung food sa loob, kaya naglalabas agad siya. So mapiprevent yung bloating, but it's not to balance your beneficial microbes, no, but it helps in immunomodulation. So that's the role of your Lactococcus lactis. Ayun, parang mali pala yung paniniwala na nito, helpful bacteria ito kaya dadamihan ko ang inom nung hindi pala. Dapat pala limited din yun. Kaya magkakaroon ka ng dysbiosis kung Angel. Pag sobrang dami ng good yung sinasabi ng beneficial microbe, magdi-disbalance din yan. Kasi kailangan ma-maintain nga yung tamang balance ng microorganism sa katawan mo. So ibang topic na lang natin pag-usapan to, no? Even kung Angel, ang prebiotics, kailangan tandaan, ang finifeed niyan is microorganism. It's basically fiber. It feeds both the good and the beneficial and non-beneficial. Ganun ba yun? So kaya kailangan naintindihan natin how the microorganisms work in your body. That's the reason why in US, they're really into postbiotics. Kasi it's a dead microorganism. There's no possibility of translocation. Translocation yung tawag doon. Imbes na dapat nasa gut mo siya, pumasok siya sa ibang parts of your body, it can cause problem. Kasi hindi siya beneficial doon sa area na yun. Kaya pala Sir Brian, kuminsan yung lalagyan ng live bacteria, maliliit. Akala hindi nila dinadamihan ng sobra. Sana may 1 litro, di ba? Wala ganong 1 litro. Tsaka maraming challenge dyan. Like for example, aabot ba talaga yan dun sa area, sa intestine mo? Baka naman patay lahat yan pagdating mo dun sa stomach. Dahil sa acidity. May acid yan. Sa acidity. May acid. So, posible rin. So, that's the reason why kailangan yung mga yan na pag-uusapan din. Oo, kasi yung iba, di ba, pag uminom kuminsan, okay na ako, siguro mga 5 bote. Maliliit naman to eh.
Hindi pala. Matamis. Ang dami sugar, no? Marami bang sugar yun? May sugar yun. May sugar yun, definitely. Ayun. So, kailangan basahin nila kung ano yung nandyan. No? But we're saying, okay siya. Basta tama. Basta sundin natin kung ano yung nakareseta. Lahat naman ng sobra kong Angel makakasama. Hindi. Diba? Sobrang... Yung iba naman kasi walang reseta eh. Basta makikita mo lang sa grocery, di ba? O tapos dahil masarap nga, matamis, dami pala sugar nun. Tira ka ng tira. So, kailangan tignan din natin yan, yung mga bagay na ganyan. But at the end of the day, kaya sa ibang bansa, they're really into postbiotics. It's a dead microorganism with benefit, so it's really exciting for them. Ayan, okay. Anyway, thank you Sir Brian for educating us this morning. Ang dami nating mga maling practices. Anyway, kung may mga concerns pa kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Kala natin, di ba? Pagka tumungga tayo okay lang to. Kasi maliit naman yung bote. Hindi natin alam po, pwede itong kumalat sa iba pang mga lugar na hindi siya dapat nandun. Eto pa. Mabuti sa kalusugan ang pag-utot o farting. Bate ito sa mga research na ginawa naman ni Doña Tina Nolasco. Sabi ni Doc Tina, ayon po sa mga eksperto, ang pagpapababa ng blood pressure, panganib sa pagkakasakit sa puso at pagbara ng daluyan ng dugo ay natutulungan ng pag-utot. Nakatutulong din ito laban sa pagkakaroon ng neurodegenerative diseases gaya ng Alzheimer's disease, stroke at sakit sa bato. Ayan, Pero pakiusap naman natin, kung mag-share naman kayo ng ganitong klase ng hangin, huwag naman yung may amoy. Kaya lang hindi mo naman malalaman Actually, wala naman talaga amoy yan May dinaanan lang kaya medyo mabantot Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang 5 ng umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang 5 ng umaga habang nagsashower si Captain Joey at saka si Madam Oxy. Mahiwagang tunog. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Sa mga naliligo dyan, nagre-ready para pumasok, gumamit ng Shield Bath Soap. Ang ating mahiwagang tunog nagkakahalaga ng 4,000. Hindi ho na nanakot yan madaling araw. Ano ba naman kasi tunog master? Yan pang kinuha talagang mahiwagan tunog. Anyway, tapos na ho November 1. Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Dalawang items po yung hinahanap natin. Isang mechanical na nakikita sa mga lamayan. At saka, yung pangalawang item, basta lalagyan. Ginagamit din sa mga lamayan. Hindi daw panakot. Anyway, padalahon ninyo inyong mga sagot. Lalagyan din ba yan ng nilalagyan din ba yan ng tsokolate? Hindi ko alam. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin naman natin ang gawang atin. Parang yung ibibida natin mamaya ng mga produkto galing po sa Region 2, mga gawang Pinoy. Siyempre, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat mga uuwi na Pilipino, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate, tangkilikin natin ang Tangerine Chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! Magsusumite si Public Works Secretary Vince Dizon sa Independent Commission for Infrastructure ng kompletong listahan ng mga flood control projects sa Cebu. Kasunod ito ng nangyaring pagbaha sa malaking bahagi ng Cebu na kumitil sa maraming buhay. Lain ito na maimbestigahan din ng ICI ang mga proyekto matapos nababatid na mahigit sa 50 million pesos
o 50 billion pesos ang nagastos ng pamahalaan para sa mga flood control projects sa naturang lalawigan sa nakalipas na 10 taon. Ayon kay Dizon, ipinapakita ng malawakang pagbaha sa Cebu City sa kasagsagan ng Bagyong Tino ang kakulangan ng maayos na pagpaplano at konstruksyon ng mga dike at revetment sa nakalipas na mga taon. Para doon sa mga mag-aagahan, ikinaalarma naman ng mga mananaliksik ang natuklasang kemikal na ginagamit sa mga bacon ay binibenta sa mga supermarket na iniuugnay sa nasa 50,000 cancer cases. Kabilang na rito ang mga nitrates at saka yung mga nitrites na ginagamit sa pagpepreserba sa kulay at nagpapatanggal din ng shelf life ng bacon. Sa pagsusuri, ang mga naturang kemikal pala ay maaaring mag-transform sa carcinogenic compound na posibleng magdulot ng cancer sa bituka o colorectal cancer o dili kaya'y sakit sa tiyan. Dahil dito pa na may eksperto, iwasan o kaya bawasan ang pagkain ng mga kakanin, yung mga bacon na may preservative. Hindi lamang po bacon, kundi pa pang processed meat. Pamalengke nga muna tayo. Nasa 10th Avenue Market ngayon si Edwin Duque. Edwin, good morning. Edwin. Makibuntag, Kuya Gengel. Natuklasan na may pinakamurang karne para sa manok dito sa may 10th Avenue. Hindi siya kalaki ang palengke, pero dinudumog kapag umaga. Dahil ang presyo ng manok dito, Kuya Gengel, ay 160 yung bawat kilo, habang baboy naman ay 260. Yung pork chop, 260. Giniling, 280. Pataunahan, 280. At nagulihan naman ay 290. 300 pesos lang yung liempo ko yung gel. Kaya hindi pagtataka na kapag umaga ay nakaabag na yung mga halos nag-negosyo nagtitinda dito sa naturang palengke. Pero yung kambing, 500. Ang ulo ay ulot pa ay 450. Yung pampapaitan naman ay 230 pesos. Sa presyo ng isda ko yung gel, ang bagos, bahagya bumaba ng 280. Yung medyo kaliitan, 300 yung malalaki. Ang galunggong, 280. Hindi naman gumalaw iba pang presyo ng mga isda. Ang gulay naman ko yung gel ay mababa pa rin tulad dito nakaraan. Ang ampalaya, 80 pesos pa rin, kalabasa 50, kamatis 100. At yung mga gulay ay hindi pa rin gumalaw. Sa presyo naman ng bigas, mag-upisa pa rin sa 40 at pinakatatas dito. Ang 80 pesos, ang balagkit 80 hanggang 100 pesos. Hindi rin nagalaw ang presyo ng mga prutas dahil sapat daw ang supply sa merkado. Mula pa rin sa Avenue, RS23, Edwin Duque, nagulan sa Disa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Naku, tama-tama ito, para yung mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, may sapat na panghanda. Although kahapon pang birthday ni Chief Justice Alexander Gusmundo. Chief Justice, belated happy birthday! Ayan, hindi daw nag-blowout si Chief Justice. Siyempre naman, may kalamidad. Naghahanap kayo ng blowout. Chief Justice, happy birthday. At belated happy birthday din kay Captain Elmar Manumba. Diyan po sa North Cotabato. Elmar, Cap Elmar, happy birthday. 60 years old na daw siya. Pinagmamalaki niya na siyang senior citizen. Para siya si Judel Hernandez ng DepEd. Sir Judel, happy birthday. At ituloy mo lang yung iyong apostolic mission. Abalang-abala ito sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Parang si Professor Lynn Resurrection ng Business Mirror. Nagdiwang din ng kanyang birthday. Kasabay niya nagdiwang din ng birthday si Professor Mark Lester Chico ng UPLB. Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaaraman, mag-blowout naman kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Nakahanap kayo ng pangregalo, hindi lang pag-birthday, kundi Pasko. Dito ho tayo ngayon sa ating mga kaibigan mula po sa DTI Region 2. Ang First Isabela Best Lako Trade Fair. Bakit lako? Ayan, kasama ho natin dito sa studio ngayon si Attorney Cyrus Restauro, Acting Provincial Director ng DTI Isabela. Naimbagdabigat Apo. So magandang umaga, Sir Angelo, at salamat po sa
pagpapa-unlock nyo dito sa programa nyo dito sa DZRH. Ayan. Kailan kayo umalis ng Isabela? Kagabi? Kami po kahapon po. Kahapon pa. Lumuwas na po kami pa Manila. Maulan na? Hindi pa naman po. Gumanda naman yung araw kahapon and hopefully hindi naman gano'ng kalakasan yung maging pinsala sa Isabela. Malakas naman tayo sa langit. Dagdagan lang natin ang dasal. Ano itong Best Lako Isabela Best Lako Festival? Sir Angelo, itong Lako po. Lako. Actually, Lako yung tamang pag-pronounce. Bisaya man ko god. Sa amin kasi ang Lako yung yung nilalako mo. Yes. Tama po. Ganun din po ang ibig sabihin sa Ibanag. Actually, Ibanag language po. Ang Lako. Hango ang Lako. Ang ibig pong sabihin nun ay paninda or pwedeng tinda. So, Lako. Best Lako, pag sinabi nating Best Lako, yun na yung nagbebenta tayo nung pinaka magagandang produkto mula sa probinsya ng Isabela. Ayan. Dati regional. Pero ngayon provincial, ha? Ibig sabihin, ganun karaming produktong kaya nating ibida dito sa National Capital Region. Tama po, Kuya Angelo. Kaya po ang probinsya ng Isabela ay talagang nangahas na lumabas ng Metro Manila dahil confident po tayo na sa Isabela alone, kaya po nating mag-stand alone trade fair. For the past years, Kuya Angelo, ang nangyayari po ay regional trade fair po yung ginagawa natin sa Region 2. At pag regional trade fair, of course, kasama na dyan yung Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. But this time, tayo lang sa Isabela yung lalabas para ipamalas kung ano po ba yung mga produktong meron tayo sa probinsya. Gaano karami ang MSME ng Isabela? Well, for this trade fair alone, Sir Angelo, ang meron po tayo ay 68 MSMEs yung isasama natin dito. And itong 68, sample pa lang po ito ng kabuuang populasyon ng ating MSME. So yung iba, siguro ay wala pa sa radar o kaya naman yung iba ay papunta pa lang doon sa kanilang yung improvement ng kanilang mga produkto. So bukod sa magnet at saka cornic, ano pa yung identified na produkto ng Isabela? Pag sinabi pong Isabela, ang ating mga produkto po doon ay hango sa ating nature as a province, which is largely an agricultural province. Kaya po ang ating priorities doon, kasama ng Provincial Government of Isabela, ay kakao. Meron po tayong kakao sa Isabela. Marami po tayong kakao. May kape din po tayo sa Isabela. Meron din tayong pinya, pinya and mango sa Isabela. So, of course, yung ating staple commodity, which is yung palay. Marami tayo, mais. Kaya nga, meron tayong kasama dito, talagang pinoproseso nila yung mais, which is... Yung white corn to, di ba? Yes. So, yun po yung priorities natin for Isabela. Kaya pag sinabi natin produktong Isabela, hango ito sa kung ano ba yung marami sa atin sa probinsya. Okay, sige. Attorney, relax ka lang dyan, ha? Francis, asan na yung kapeng Isabela ni Yabong, Hindi, yung kape naman ng DCRH, patingin mo, baka sabihin niya, akala nyo, Isabela lang maraming kape, ha? Dito muna tayo kay Ma'am Ann Bernice D. Gonzales ng Treasures Food Products, Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po, Sir Angelo. Sa inyo yung cornic, ayan. Bakit Big Brother? Hindi po kasi sila nakapasok sa bahay ni Kuya. Ganun. Pangarap po nila makapasok. Akala ko, kasi meron nila, di ba, dapat big sister to kasi kayo nagpo-promote. Teka muna, white corn lang ang ginagamit niyo? Yes po. Gawa sa glutinous white corn po. Ang white corn ho kasi, ang glutinous, hindi ito yung ginagawang kanin. Hindi po. Ito po yung malagkit na mais po. Mas madali ba yung yan? Di ba mas magandang i-process yung yung white corn na isa, hindi glutinous? Ito po kasi mas malambot po. Mas malambot siya. Opo. May mga variety po siya. Gaano kalaki ang taniman natin ng white corn na glutinous? Marami-rami na rin po mga iba-ibang bayan po sa Cagayan, ganun po. Pero bakit pagka nagpupunta tayo ng Isabela, walang nagtitinda ng sweet corn sa daan? Di ba?
Karamihan po kasi ang tinatanim po doon ay mga palay po. Kaya kami po, iniingganyo po namin sila na magtanim ng mais kasi mas malaki po ang kikitain nila sa white corn po. Sa white corn. Opo. Hindi ba mas mahirap alagaan? Hindi naman po. Kakaiba tong cornic niya, may garlic flavor, may classic cheese, tapos meron pang spicy. Sino nag-develop nitong mga variants na to? Yung dalawang Big Brothers po. Sino naman yung dalawang Big Brothers? Hindi naman si Boji, ano ha? Walang kinalaman si Boji dito. Yung anak po ng mga founder po. Bali si Sherlon Gonzales po at si Sherwin Gonzales po. Sila po ang nag-develop po nito ng mga flavors po. Okay. Saan to ngayon available? Available na po ito sa Kultura, sa Walter Mart, sa Landmark po, ganun. Bakit puro high-end? Para itaas din po natin ang kalagayan ng mga magsasaka sa Isabela. Halal certified na rin to? Opo. Kaya premium export quality na. Saan to na ibebenta sa abroad? Sa tulong ng DTI po, may nakilala kami na mga distributor na i-distribute na po ito sa Amerika at ngayon po sa Japan po. Meron na rin sa Japan, ha? Opo. Ang higpit kaya ng Japan? Yes po. Anong ginawa ninyo, attorney, para makapasok hanggang doon? Well, ang ginagawa po natin para makapasok yung MSMEs ay sinusubukan nating i-test yung reception ng ating Japanese market doon sa ating mga produkto. Kaya kamakailan lang, Sir Angelo, ay tumungo tayo sa Foodex Japan, Food Exhibition Japan, na kung saan nagdala tayo ng mga Isabela MSMEs, kasama na po ang Big Brothers doon. At nakita natin kung gaano na-peak yung interest ng ating mga Japanese buyers and other foreign buyers. And because of that experience, nakita namin na pumatok, nalaman namin kung ano ba yung hinahanap din ng Japanese market when it comes to packaging. So stricto po sila sa packaging din. Pati sa packaging po ay meron silang mga regulations. Like for example, pag sinabi natin Japanese buyers, more on aesthetics po sila. Kahit gaano kasimple yung produkto, basta maganda yung presentation, papatok yan. And aside from the aesthetics, dapat may kaakibat na Japanese yung characters translation. So, ilan lamang po yun sa mga ginagawa natin. So, nagma-market sensing tayo. Sinusubukan natin kung paano ba yung reception ng Japanese market. Ino-observe natin kung ano ba yung market behavior in a certain country. Ayan. And then, fini-feedback natin sa ating mga MSMEs. Ma'am Ann, kunwari hindi nakikinig si Attorney Cyrus, mura lang ba yung anong tulong ang ginawa ng DTI para ma-achieve natin yung marketability nito doon sa Japan? Ang galing nyo pumili ng alam nyo kung nasaan yung mga bansang maraming disposable income, ha? Pinadala, sa tulong din po nila PGI at DTI, pinadala nila po kami sa Japan para i-showcase yung mga products po namin. At maganda naman po ang feedback pero doon po. Doon sa packaging? Sa packaging po, yung sa labeling po. Labeling. During the trainings po, tinuturuan niya po kami kung ano po ang ilalagay po doon. Pati yung paglalagay ng mga Japanese characters na yun. US po. Yung Japanese character po, yung bumibili na po sa Japan ang nagsusulat po sa amin. At pinapadala na lang po. Sila nagsasabi. So, specific yung buyer nyo. Opo. Anong volume ng shipment natin? Kunwari hindi nakikinig ang BIR. Hindi, tsaka marami ng mga perks ang pagka MSME May mga na rin naman po, siguro nagsisimula pa lang naman po. So, may kalahating shipment na po na container. Ganun. Wow! Ganun nakalaganda. Kailan yung huling trade fair? Netong nung March. Nung March 2025 lang. sa Japan. Ganun kabilis yung yung pagtugon natin dun sa order. Kasi kadalasan, Ma'am Ann, marami dun sa mga nag-i-export, ang problema nila, volume. Volume po. So ito, kakayanin naman natin. Siguro, damihan lang ng mga nagtatanim ng glutinous corn. Kaya kami ngayon po, nagpapatanim po kami ng white corn po. Binibili po nila sa amin yung binhi po. So contract growing na talaga kayo. Bukod sa cornic, ano pang ibang product ho ninyo? Ito lang po. Yan lang talaga. So specific kayo doon sa at least nakapokus talaga sila. Mukhang malaking market ito dahil doon sila nakatuto. Halal certified na rin to, no?
Ayan. So ready for export na talaga. Anong gusto nyo iparating sa mga taga-DTI? Kunwari wala si Attorney Cyrus, di ba? Dagdagan nyo pa ang programa. Kami nga po nagpapasalamat sa kanila kasi sa tulong nila na kikilala po kami sa iba't ibang lugar. Lalo na dito sa hindi lang Region 2, pati sa NCR, pati rin po sa iba. Ibang region po. Meron kayong website para doon sa mga gusto pang mag-order sa na? Facebook po. Meron po kami website. Facebook, meron din po kami Shopee at saka Lazada po. Anong hahanapin? Big Brothers po. Big Brothers. Cornick po. Big Brothers Cornick. Ayan. Yun ang hahanapin ho ninyo. Big Brothers kasi yung founder nito, dalawang literally big. Malaki po ang puso nila. Malaki puso. Ayan, nakakala ko malaki ang pondong inilaan. Okay. Meron pa tayong isang, ilan to? 68, di ba? Exhibitors? 68 exhibitors. Si Mr. Isaiah Padua naman ng Lapecto Lapel Paper Mache and Wooden Products Incorporated. Bakit naman Lapecto? Magandang tanong po yan kasi ang pangalan po nung anak namin, Pekto. Kaya Pekto. Sounds good. Parang magandang pakinggan. Lapik. Dilagyang lang ng... Totoo po. Binangalan nyo sa anak nyo, Pekto o Palayaw? Palayaw kasi niya yun. Kaya, perfecto siguro pangalan nito. Lapikto na lang po yung... So galing sa Tapos yung lapil po, binaliktad ko lang na papel. Para sounds... Parang maganda yun. Lapecto, lapel. Sabi ko, ano kinalaman kaya nito, ha? Pero mache ang inyong ginagawa. Previous po kasi ang product namin, paper mache. Then, it so happen po na yung market parang humina. Nag-ship po ako sa kahoy kasi nasa province po ako, nasa Bila. At that time kasi may mga tanim po kaming acacia. Kaya, acacia to? Opo. Kasi forester po ako, nagtatanim po ako ng kahoy. And then harvest, ganun lang yung Gano'n ba katagal ang acacia para palakihin mo ng ganyang kalalaki? Ito, wood na yun, di ba? Buong bark yan, di ba? Opo. Buong kahoy, tapos nilililok lang natin. Opo. Mga 15 years, ganun po. Para lumaki na ganun? Para ma-harvest na. Yung iba pa, mas matanda pa. Kasi ang acacia, sir, once na lumaki na yan, namumulaklak, nahuhulog lang yung buto. Tapos, lumalaki na lumalaki. Tumutubo. Pag kinat mo yung isa, ang kapalit nun, 10, 15, ganun. So marami pa kayong acacia sa ano? Ito, ang ginagamit yung mga pollen tree, yung bumagsak na lang. Hindi po, minsan karamihan yung ng mga pollen tree, pero yung sa taniman na lang namin kinukuha. Talagang nagtatanim kayo. Opo. Kasi para hindi tayo maano sa global climate change. Once na you cut, then you plant. Alam nyo, itong ganitong klase ng mga ito patok na patok sa Europe, na-i-export nyo na to? Yes po. May export na rin? Export na ho namin. Okay. Sinong nagdi-design? Kasi believe ka doon sa mga natin, mga wood curvers natin, di ba? Ang ganda ng mga disenyo nila. Kami na rin at saka tulong din ho ng DTI. Mayroon ho silang skilled na ganito yung gawin ninyo. Then ginagaya lang ho namin. Pero kayo, mechanized na rin ho kayo? Opo. Yung mga machine nyo ba, tinulungan din ho kayo? Natulungan kayo na set up ng DOST? Kami na lang po. Kayo lang? And then, ang kagandahan po sa kanila, yung upgrading po. Ayun nga, yung upgrading ng So, nakalapit kayo sa DOST para doon sa upgrading program? Mayroon na ho kaming application. Nag-apply na rin ho kami yung mga high-tech na equipment. Kasi nakikita natin sa ibang bansa, di ba? Nakita ko kasi dito sa may bandang La Union, may mga pa rin sila eh. May mga palakol-palakol pa rin ginagamit. Sa ibang bansa, wala na yun eh. Sinauna na masyado yun eh. May mga mga magagandang makina na. Meron ho namang programa ang DOST para doon. Yung setup nga. May pondo yun eh. Di ba? Attorney, gaano karami ang SSF? Shared Service Facilities po shared natin service facility. Sa Isabela po, meron tayong maintain na around 70
shared service facilities. Mini-maintain pa kasi hindi pa natin pwedeng ibigay sa mga kababayan natin. Hindi pa pwedeng let go. Kasama na po doon yung mga hindi pa natin na ibibigay kasi pag shared service facility po, ang kontrata po natin sa una ay use of frac agreement lang muna. And then tinitignan po natin kung maganda ba yung naging resulta ng pagbibigay ng facility, kung nakapag-generate ba sila ng more employment, nakapag-generate ba sila ng mas madaming sales. Kung ma-meet po nila yung criteria ay saka natin ibinibigay doon sa ating mga beneficiaries o yung cooperator natin na tawag natin. Ayan. Okay. Thank you. Good luck ha. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Ann, at saka kay Sir Isaias na dumayo pa talaga dito sa studio ng ganito kaaga para i-promote ang First Isabela Best Laku o Laku Trade Fair. Gaganapin po ito dyan po sa Carousel Court, upper ground floor, west wing ng Festival Mall sa Ayala, dyan po sa Alabang, Muntinlupa City. High-end na high-end. Pero pang-export yung mga produkto natin. Congratulations, Attorney. Ha? Maraming salamat. Nakasama din natin si Attorney Cyrus Restauro, ang Provincial Director ng DTI Isabela. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto pa bago mag-ACS na umaga. Ang oras na yan ay Umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 sa ACS Balita. Nananakit naman yung mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles at glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 6:01 ang oras sa buong kapuluan. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay nakalimutan ko. Ayan, kay Nelson Mandela. Ang sabi po ni President Nelson Mandela, fools multiply when wise men are silent. Maganda umaga, Pilipinas! 6:01. This time check is brought to you by AC.